Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, nabigla ang lahat just in breaking news. VP Sara Duterte nagsalita na, mga paninira sa mga Duterte. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't, para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Itong patungkol nga dito kay Vice President Inday Sara Duterte na ginulat niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Ayan, ginulat niya. Okay? Nagpapamedya na po itong si VP Sara, patungkol po dito sa bakit the real reason why itong si Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw sa gabinete ni PBBM. So, ang revelasyon po ni VP Sara, ayan, matindi ito. Sobrang matindi. Meron pala tayong hindi nalalaman patungkol po dito sa relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Ayan. Yan, malalaman natin yan mamaya. Okay, papakita natin ang buong interview nitong si VP Sara. Sabi niya, nagkabuhol-buhol na siya na maraming rason, VP Sara, sa pagbitiw niya sa gabinete ni PBBM. So meaning to say, ang dami palang mga nangyayari na hindi natin alam behind the camera. Yan ang alamin natin. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong mga kalaban ng mga Duterte. Pilit nilang isusyutay si Duterte through making fake news. Okay? Kumakalat yan ngayon sa TikTok ang mga balita patungkol po dito kay former President Duterte. Nasyutay na si Duterte. O meron yung iba nagpapakalat na nagkasakit na raw itong si former President Duterte. Hindi na raw makalakad. Yan ang mga pakalat nila. Pero itong si Senador Bongo nagpakita po ng mga larawan na alive and eating itong ating former President Duterte. Ganyan sila ka matatawag nating hindi makapag-antay. Gusto nilang syutayin na itong ating former President Duterte. Wala na talaga kayong magawa. Inggit na lang kayo. Utot nyo. Ayon kay Badong Aratilis, utot nyo. Yan, pag-usapan natin yan mamaya patungkol dito kay former President Duterte. Okay? So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating live ngayon. Kasi matindi ito. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang Don Mar TV, Facebook at YouTube. Itong live na ito, promises na hindi natupad. Okay? Known naman talaga itong si PBBM eh. Kilala ito na mahilig gumawa ng promises pero hindi tinutupad. Pati ba naman si VP Sara? Ginanyan niya. Okay? So talagang nako-connect na natin talaga. Okay? Bakit ko nasabing nako-connect? Kung matatandaan nyo, So yan mga kababayan, ipinapakita lang po dito kung gaano po talaga ginamit ang mga Duterte, no? Kasi nga manggagamit Ibig sabihin mga karibin natin, tama po 'yun na hindi nga tumupad sa usapan, 'di ba? Kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman mga karibin natin, no? Sa inyong lahat. Kung sino po ba talaga ang parang kung sa niligawan, 'di ba? Si VP Sara po ang niligawan nila. Hindi po siniksik ni VP Sara ang sarili niya. Kaya siguro mga karibin natin, nagkaroon po ng kasunduan na ganito ang gagawin, di ba? Kasi kayo naman ang lumapit sa akin, ito ang kondisyon ko. Para maging vice president niyo ako, ito. Ngunit mga kababayan, ay hindi po tinupad yan. Yung sa taong bayan nga di ba? Hindi rin tinupad yung mga pangako niya eh. Ibig sabihin mga karibin natin, talagang merong may mali. May mali po sa mga, hindi natin nasabi kung ugali, ano ba talaga.
Pero hindi po, yun po yung hindi pagtupad, no? Sa pangako. Yan, ha? Ewan ko ba mga karibo natin, no? Kung, kaya pala, ano? Ito, opinion ko lang, ha? Bilang may asawa, di ba? Kapag hindi mo tinupad, no? Yung pangako mo sa asawa mo, di ba? Talagang magagalit yan. Ha? Pag nagalit yan, baka ma-under ka. Di ba? Ma-under ka yan pag lagi mong ginagawang aasahin mo lang, di ba? Baka yan po ang nangyari. Noong kumain si VP Sara ng mangga, di ba? Kung matatandaan nyo, yung kanyang TikTok, no? TikTok ba yun? Na kumakain siya ng mangga at may nagtanong sa kanya, VP Sara, ano ba yan? Ano ba yung kinain mo siya? Mangga. Ha? So, ang mangga po may meaning para sa kanya. Manggagamit pala. So, alam nyo na Ayun! kung sino ang manggagamit. Nako-connect na po natin. Ha? Nako-connect na po natin kung sino yung manggagamit. Di ba? Kasi, bakit ba natin masabi na ginamit lang siya? In the first place, si VP Sara po, dati na niyang sinabi na ayaw niyang tumakbo sa nasyonal. Okay? Pero, sino naman ang pumunta doon sa Davao? Sino naman ang nagsuyo-suyo kay VP Sara para tandem sila kay PBBM? Di ba? Hindi. Never ang mga Duterte na nag-initiate. Okay? Never silang nag-initiate. At alam po ni kampo ni PBBM na kapag siya'y tumakbong presidente at that time, at kakalabanin siya ni VP Sara, wala. It's very obvious na matatalo siya, si PBBM. Wala silang ibang ginawa, kundi makipag-alyado na lang kay VP Sara. At kinonvince pa talaga si VP Sara na maging vice presidente. Okay? Kung alam pala natin na So yan mga kababayan, sino po bang nag-convince kay Vice President Sara Duterte? Diba si Super Ate, mga kababayan, no? Si Super Ate po, kaya nga po, parang ang nangyayari na danadali po talaga tayo, no? Biruin mo, dalawang manggagamit Si Super Ate at itong si Super Kuya. Si Super ano ba ito? Superman? Di ba? Wala talaga. Plinano talaga nilang lahat na gamitin ang mga Duterte. Nga? Plinano po nila. At maging yung pagkampi-kampi ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte ay plinano din. Diba? Para at least, sige, gumawa kayo dyan ng kabulastugan. Ako, kakampi muna ako dito para playing safe muna ako dito. Diba? Kaya mga kababayan, mag-ingat na po tayo. Ngayong darating pong midterm election, wag na po tayong bumoto ng mga artista, mga manggagamit, ano pa, mga kura politiko, ipolitiko, at pulpolitiko. Parang awa nyo na. Wag na po tayong bumoto ng mga ganyang klaseng tao. Wala man lang malasakit sa taong bayan, di ba? Paano natin masasabing walang malasakit? Nakikita naman di ba? Mataas po ngayon yung yung survey na marami pong nahihirapan, no? Tumaas po, no, yung mga nag-self yung tawag dito. Nabasa ko yung kanina yung mga itinuturing nilang naghihirap sila sa panahon ngayon. Nako, mas mataas pa pala kay Gloria. 'Di ba? Sa panahon po ni Gloria, marami rin na naghihirap, pero base po sa survey yon, ang administrasyong ito ay mas mataas pa. Mga kababayan, 54 yata yun or 58% ang nagsasabing dinideklara nilang ang sarili nila ay naghihirap. Yan mga kababayan. Sa panahon ngayon. Babuyin itong si VP Sara, no?
gagamitin man lang, sana tumakbo na lang si VP Sara bilang presidente. Di ba? Pero ngunit, subalit, si VP Sara po, malaki ang kanyang respeto sa mga Marcos at that time. Malaki ang kanyang respeto po kay PBBM at ni Martin Romualdez at that time. Kaya siya po ay matino na nakipagkaalyado dito sa mga Marcos na ito. Siya po ay matino na nabinudol. Nabudol ng mga inayutak na ito. Biruin mo mga karibyo natin, di ba? Nung mga nakaraan ito, babalik-balikan lang po natin kasi dito naman ito nagsimula kung paano sila nakabangon ulit, no? Sinasabi nila na eto, hindi ko talaga ito matanggap eh. Sa sarili ko, hindi ko talaga matanggap to mga kababayan. Na sinasabi nila na ang nagpapanalo kay dating PRRD ay mga loyalista. Ang tanong ko, bakit natalo si President si President Bongbong Marcos Jr., no? Nung kumandidato siya bilang vice presidente, natalo po siya ni Leni Robredo. Kung talagang malakas, no, ang mga loyalista, bakit po natalo? Ang pambato ninyo kay Leni Robredo. Di ba? At ito pa, dito sila talaga nakabangon. Nung ipinalibing ni dating Pangulong Duterte ang ama nila sa libingan ng mga bayani. Di ba? Doon po talaga sila nakabangon kasi iinangat uli. No, iinangat sila ni dating Pangulong Duterte. Hindi man literally. Literally. Yan. Na sinabing, iaangat ko kayo. Pero based doon sa pagpapalibing sa kanyang ama, namulat po yung taong bayan, no? Na, bakit kinakampihan ni dating Pangulong Duterte yung di ba? Si Apo Lakay na ilibing sa mga bayani. Nag-spark po. Doon po nagkaroon ng spark ang taong bayan na muling pagkatiwalaan ang mga Marcos, mga karibyo natin. Pero sa kabila po ng ginawa ng mga Duterte sa kanila, eto po ang kapalit. Nako. Ay, nako talaga. Ay, nako na lang. Nanggigigil rin kayo. Alam ko mga karibyo natin, naggigigil rin kayo. Nanggigigil rin kayo. Pero wala po tayong magagawa. Dahil, wala eh. Talagang, naplat po nila yung, panggagamit eh. Talaga, natumbok talaga nila yung puso ng taong bayan kung di ba? Talagang wala, kung baga na-hypnotize, parang ganun na lang. Sige, na-hypnotize nila dahil sa mga Duterte. Well, anyway mga karibyo natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.